Yo, yo, yo guys! Check, kamusta mga idol? So ayan, magandang tanghali sa inyo mga lods. So mag-update tayo ngayong araw ng Monday. So medyo tinanghali na tayo ngayon pero ox na ox lang yan. Mga idol, no? Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-update ngayong araw. Siyempre, ang ating crypto bubble ngayong day. Ayan, gumigilid, nagpapaunahan sila. Ayan na. So meron tayong mga double digit dito mga lods, no? Aero, ARB, ano pa? Fight. Ayan, kung ano man yan. Mga idol, no? Musog kayo dun. So, eto ang ating day sa crypto bubble, no? Pero sa hours natin, mga lodi, medyo nagko-correction na. No? Medyo maliliit pa lang naman yan kasi medyo yung chart naman natin sa crypto, kung titignan nyo, 0.6 na lang. Samantalang mga nakaraan, negative 5%, 7% to. 'Di ba? Dahil mga gilid natin, nakita nyo, medyo nag-aangatan ng kaunti, no? Ayan, no? Sila, oh, Dogecoin. Ayan, medyo bumaba na nga. Cardano, lumipad, tas bumaba. Ano to? Hyperliquid. Leo token, no? Up and down, no? Grabe. Liquidated yung mga sutoy. Dito, Shiba Inu. Ayan, ha? Mga lods, no? So, okay lang sa akin, sa tingin ko ngayon, normal lang to sa ating chart, mga idol, no? Pero sabi ko nga, false move Monday. Pero nakita nyo naman kahapon, kanina, kagabi nga ata to. Nung lumipad siya dito, Diba? Kaya lang ngayon, balik sa baba. Akala ko magtutuloy-tuloy na nga to, mga idol. Sabi ko, naku, breakout na. Kakawala na, mga idol, no? Sabi ko, tama yung ano ko. Tama yung aking pamagat. Ayan, lumipad dito sa 1 minute time frame. Ayan, sa 1 minute time frame, nakita nyo, piyong, no? Medyo humataw siya, kaya lang ngayon, nag-correction, consolidation tayo, balik tayo sa consolidation, mga idol. So, ganun talaga ang buhay. Wala pang July, baka bukas to. July 1, no? July 1, no? Ay, meron pa namang ano tayo sa July 1, mga lodi. Matinding magsasalita sa July 1, yung tinatrash talk ni Trump. Ayun, no, July 1, bukas ng gabi, Tuesday night, magsasalita si Jerome Powell, no? Pag nagkaroon dito ng, alam niyo yun, yung emergency rate cut, liliparot ang mga crypto natin, mga lods, kung sakali lang na sundin niya si Trump, no? Nag-cut siya ng 1 or 2%, gravities yun. Mga lods, pero siyempre medyo malabo mangyari yan. Tingnan na lang natin kung ano yung sasabihin ni Fed Chair Jerome Powell bukas ng gabi. Ito yung medyo matindi-tindi to No? Ngayon. So, ayun na naman hintayin natin dyan ngayong linggo, bukas. Yung pagsasalita ni Jerome Powell. So, ayan, grabe. So, bago tayo mag-start ng mga news natin, alam niyo na mga idol, paki-like naman ang ating video dyan, mga lods, no? Like lang, libre naman po yung like, Tsaka malaking tulong na yung like, mga idol, para kay Jeblo, no? So ayun, like lang. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday update, news, no? Balita sa crypto, sa trending sa X, subscribe na kayo sa ating channels, no? So ayan. Grabe yung pay, nagdi-negative, mga idol. So, punta na tayo dito. Napanood ko lang tong medyo nag-trending kasi tong interview ni Michael Saylor. At kitang-kita yung kanyang inis, no? Kitang-kita yung kanyang imbiernis. Lunes pa lang, imbiernis na yung mukha ni Michael Saylor. Naiinis na siya kay Laura Shin, mga lods, Sabi kasi ni Laura Shin, ano yung itong ganyan? Tapos pag bumaba ng 80% ang Bitcoin sa cycle, di ba? Kasi minsan pag bear market, halos 70 to 80% bumabagsak yung market. So, parang ganun yung sinabi ni Laura. And then, na-imbiernis si Michael Saylor. Ayaw niyang mag-drop ng 80%. Plan to hodl through all the cycles, and weather those, whatever 80% downturns when the crypto markets are in a bear market. Yeah, again, I just disagree with your characterization. I don't expect an 80% downturn. I don't think it's a speculative asset, and I don't think you can quote unquote take money off the table. You're speaking like a crypto trader right now, right? Yeah, I mean, maybe you're doing it just to represent their interest, but I don't see the world that way. I think that Bitcoin is sound money.
It's the Dito mga lods, no, parang grabe yung so parang normal na naman na yun kay Michael Saylor, no, kung tutuusin yung pagiging bullish niya sa Bitcoin, no, parang dito sinasabi niya na talaga na parang wala nang hindi na babagsak yung Bitcoin sa ganito, sa ganyang price, hindi na babagsak ng 50 to 80%, no, so parang wala na sa kanya yung cycle, hindi na yun thing sa kanya, yung cycle na yun. Wala na yan, pag ganito, ganyan, sobrang adoption natin ngayon, hindi na babagsak ng ganun nun. No, hindi ako naniniwala na babagsak pa, mga idol. Pero sabi nga dito, mga Lodi, MicroStrategy President and CEO, sipin nyo mga idol MicroStrategy President and CEO Pong Lee has sold the majority of his MicroStrategy stock on the last 3 months, no? I wonder if that means anything, sabi niya dito mga Lodi. Sabi nga dito ni Financelot, if Bitcoin is going up forever, why your insider selling all their stocks, Saylor? Sabi niya, no? Wait lang. May Shopee. Sabi yan, boss. Sabi yan. Sabi si Kuya, dumating kung kailang nagre-record. Dami, Choy. Kanin ka pa? Tama na, papaka na lang. Ha? Ayaw mo na ba? Okay. Goods na ha. Inom marami water ha. So, ayun. Sorry mga idol ha. May dumating na Shopee. So, sabi dito ni Financelot, if Bitcoin is going up forever, why your insiders selling all their MicroStrategy stock? Saylor, sabi niyang ganun, no? So, bakit nga naman? No, ito kung merong mga sabihin na natin mga Bitcoin maxi dyan mga lods. So, ako ilang beses ko na in-explain sa inyo. Gusto ko yung Bitcoin. Kaya lang hindi ngayon, no? Sa bear market doon ako bibili. Ngayon, doon ako sa tingin ko na magbibigay sa akin ng mas profit, no? Kasi kung bibili ako ngayon ng Bitcoin sa halagang 100,000 dollars yung Bitcoin ngayon, sabihin na natin mag 2x, mag 3x yung Bitcoin, mabot siya ng $200,000 to $300,000 ngayon. So magti 3x lang yung aking invest doon. So sa akin, medyo kumbaga okay naman yun, para profit yun eh. Kaya lang mas gusto ko humanap ng mga coins na pwedeng magbigay sa akin ng 5 to 10x to 20x or something, no? Yung Bitcoin, once na mag-bear market, bumagsak ulit tayo, doon ako magbubudega ng Bitcoin. Kahit ba nga Bitcoin na lang ibudega ko, tsaka XRP, di ba, dalawa lang sila. Pero ngayon, ang ano ko dyan, mga lods, sa tingin nyo ba, kanbawa kayo, mga Bitcoin maxi, no? Yung mga Bitcoin idol natin dyan, sa tingin nyo ba tama si Michael Saylor na hindi na bababa ng 50 to 80% yung Bitcoin pagdating ng bear market? Usually kasi ganun eh. 'Di ba? 70 to 80% matik pag bumagsak yung market, 'di ba? From all-time high ng Bitcoin talagang babagsak siya. Sa tingin nyo ba, mga idol, no? Kasi itong mga insider ni Saylor, ni Michael Saylor, mga nagbebenta na, isipin nyo, President and CEO Pong Lee pa to mga idol ng mismong MicroStrategy. In 3 months, 'di ba? Binenta niya yung kanyang stock. 'Di ba? Pero yung leader nila, yung kanilang endorser si Michael Saylor, hindi naniniwala. Ano sa tingin niyo diyan, mga idol, no? Ayun, no? Pong Lee has sold majority of his MicroStrategy stock over the last 3 months. This raises serious question. Absolutely bearish for BTC, sabi ni Edo Parina. Sabi dito mga idol, a network coalition of whales. Ito medyo ano to hindi ako sure to, di umano to, mga lods. No, kasi pag nangyari to, buong market ang maapektuhan Pakinggan natin. A network coalition of whales, derivatives predators, stablecoin, arbitrageurs, paano basahin to? And crypto exchange
operators is engineering a controlled BTC crash. No? So meron silang binaplano na kumbaga engineered control BTC crash, mga idol. Design to drain the ERC20 ecosystem and Tether, mga idol, no? Talagang kasama yung Tether eh. Then rotate capital into RLUSD and the ultimate settlement layer. So ito mga idol baka sabihin nyo sobrang bias natin, pero dito mukhang hindi ako naniniwala, no? Siguro pwede nilang i-try, no, na i-crash yung Bitcoin. Kasi ang talagang ano nila dito mga idol yung Tether eh. Talagang pag etong pang Tether kasi parang sinasabi nila parang ticking time bomb to eh, mga idol. Na once na ito lumaglag, hahatakin niya yung Bitcoin pababa. And then pag yung Bitcoin bumaba, hahatakin niya yung market pababa. So lahat to. So tama yung sinabi dito ni Steve Ban. How will this impact XRP price? 'Di ba kasi hindi kung titingnan natin ngayon, once na tumaas yung Bitcoin, sasabay lahat kasama XRP. 'Di ba? Pag bumaba yung Bitcoin, sasabay din lahat kasama XRP. So kung binabalak nilang i-crash yung Bitcoin, mga idol, mukhang kasama lahat yan, kasama XRP. Pero kung sadya to, sa tingin ko medyo mahirap to mga idol, kasi karamihan din ng mga Bitcoin maxi, mga whales din, hindi rin naman papayag yun. Kung may mga whales na malalaki na para pabagsakin yan, may mga whales din naman na malalaki ang Bitcoin. 'Di ba? So hindi rin nila kaya yun mga lord. Sa tingin ko lang mga idol, ano masabi nyo dito? Kasi sabi to, eto naman si Edo Parina, mga lodi, kilala na natin to. Medyo malawak ang ano nito eh. Ang sakop nito, mga idol. Isa na to sa mga OG. No, big time na yan, mga lods. It's a millionaire o billionaire na to sa mundo ng crypto, no? Sikat na yan. So, kung may information siya na ganito, siguro hindi niya naman inimbento yan. Siguro meron siyang source or something, no? Di umano yan, di pa yan sure, mga idol. At sa akin nga, kung mangyayari to, kung gagawin yan, siguro madali nga sa kanila kung gagamitin nila yung Tether. Pero ang tanong, papayag ba yung mga whales ng Bitcoin? 'Di ba? Na ganun-ganun lang, na pag pinabagsak nyo, hindi bagsak din yung asset namin. Bilyonary din kami. Ano yun? Ikaw lang may tira. Wala kaming tira. Parang ganun, di ba? So ako, wala na ako sa ganito mga lods. Pag ganitong mga atakihan na, medyo negative na ako dyan. Mas maganda na mag-improve na lang lahat. Ayun yung gusto ko eh. Diba? Improve na lang tayo lahat lumipad. Wala yung ibabagsak mo isa para umangat ka. Parang pangit naman yun, mga lods, no? Ayun yung sa akin dito, thoughts ko dito sa balita na to ito, July 3, nako. July 3, the moment of truth, mga idol. Ripple drop its appeal nung nakaraan, di ba? The SEC next move could end it all. If they follow through, XRP isn't just ready, it's about to rip. Game-changing clarity is within reach. Kasi sa July 3, mga lodi, magkakaroon ng meeting ulit, no? Magkakaroon ng meeting, ang close meeting ang SEC at ang Ripple, mga idol, no? SEC meeting and other events. So, meron July 3. Sa tingin nyo ba, itong sa Sunshine Act notice, pagtapos, biglang mag-a-announce na yung, yung SEC? Yun na lang inaantay dyan, mga lods. Pag nag-announce na yung SEC na yan, boom. Lahat na ng mga nasa NDAs magpapakilala na yan. 17,000 NDA partner ng Ripple, mga lodi, no? Hindi natin alam kung ano-ano yan. Mamaya biglang Jollibee. Andun pala yung McDo, lahat, no? Lahat ng mga partner, no, nandun pala. So, pag nagpakilala na yung mga yun, magugulat lahat, mga idol, no? Naku, baka mapomo yung iba. Di natin sure, mga idol. So, July 3. Sa akin nga, ayoko pang sa totoo lang, mga lods, sa akin ngayon, kasi sobrang na-hype yung XRP, di ba? Tapos hindi umaangat. Gusto ko nga yan mga idol gusto ko yan na hindi umangat. Tapos nung etong July 3 na to, once na nag-announce yung SEC, wala na. Sa tingin ko, aangat na yan. Tapos biglang may papasa pa yung batas. Wala na talaga, aangat na lahat yan. Once na umangat na lahat yan, wala na tayong chance para magbodega ng mababa sa XRP. So hanggat mababa pa ako ngayon, masaya ako. Halos everyday nakakapagbodega ako, kahit mga 500, 300, yung mga kupit-kupit ko sa trade ko, mga idol, no, na everyday nakakapag bodega tayo. Kaya lang kapag yan lumipad na ng solid,
nagbinalita na yung mga solid news tungkol sa XRP, wala na. Hindi na tayo makakapag-bodega. Malungkot na tayo. Kung ano lang yung hawak natin XRP, yun lang. Yun na yun, mga lods. Alam nyo naman, nabenta ko na yung XRP ko na nakaraan. Kaya nagbabawi tayo ngayon. So, actually, ang kalahati ng asset ko ngayon nasa XRP at kalahati is kalat, no? So, ayun lang. Mababa pa yun. Maliliit lang yun, mga idol. No? Pero sana makapag-ipon pa tayo. No? So, hindi na katulad ng XRP ko dati. Dati, XRP ko halos 6,000 na eh. Wala na ngayon, nabenta na natin yun. Kaya bumili tayo ng racket. Kailangan kasi natin. So ngayon, ipon na ulit tayo. Nagbabawi pa lang tayo ngayon, mga lods, no? At pinipilit kong makaipon. Kaya lang, syempre, kaya nga gusto ko, hindi pa lumipad eh. No? Gusto ko nga bumaba pa to ng bumaba eh. Kaya lang, kung tuloy-tuloy na yung mga good news tulad ng ganito, at sabi pa ng tattoo ni Brad Garlinghouse, July 13, ano kaya yung July 30 na yon? Sana hindi lumipad, no? Ayun ginapagdasal kay pag may mga lumalabas na news. Sana wag lumipad, sana wag lumipad. Diba? So, ngayon, wala, ganoon talaga eh. Eto, isipin nyo, a massive 10 million XRP just move on chain. The whales are waking up. Something big is brewing. Are you ready for the explosion? Hindi pa ready. Mga idol, no? Hindi pa ako ready. So, ang dami na ngayon. Ilang beses na tayo nakapagbalita nito ng mga nakarang araw na yung mga whales, grabe, minumove na nila yung kanilang XRP sa kanilang mga private wallet, no? Hindi na nila, kinukuha na nila sa mga exchanges. Kaya nga nauubos na yung XRP sa mga exchanges eh. Sipin nyo yun, darating yung time na hindi na tayo makakabili ng XRP sa mga crypto exchange. Oh my God. Di ba? Pero sana wag naman. Di ba? Kasi sabi nga nila, yung XRP is not for retail. Hindi daw yun para sa atin talaga. Ang XRP para yan sa mga sa mga company, mga institution, sa mga partner ng Ripple. Hindi siya para sa atin. So kung ngayon nakakabili ka pa ng XRP, swerte mo. Di ba? So, darating yung araw na hindi ka na makakabili niyan sa mga crypto exchange. Ayun yung sinabi nila, hindi ako nagsabi nun ha. Mga lods, no? Pinapollow up lang natin. So ito, Trump proposal to eliminate taxes on the US-based cryptocurrency will drive more investment capital into XRP over Ethereum. Mga lods, no? Ito, kapag naipasa na rin, isa pa to. Pag ito naipasa, mga idol, yung proposal na i-eliminate lahat ng tax sa mga US crypto base. Mga idol, US crypto base. No? So, tignan natin mga lodi. Tandaan nyo, kung ano ang number 1, no, na US, made in US na crypto, mga idol, no, diba? XRP. So isipin nyo mga idol, kung ikaw businessman ka, gusto mo mag-invest ng malupit, diba? Kumita ka ng malupit, tas iisipin mo, uy, walang magtatak sa akin. Grabe yun no? Kahit gaano kalaki yung kinita ko, hindi ako matataksan. Kasi may batas sa US na pag US base yung gamit mo na crypto, walang tax. Di ba? So, sinong ayaw nun, mga idol? So, marami babaha ang mag-i-invest sa mga US based na crypto. Ayun yung ini-expect nila. No? Yun yung ini-expect ng mga napapanood natin at nababasa natin. Pag ito ay naipasa, halos lahat ng mga crypto-based na coins is medyo magpapump yan kasi maraming mga mag-i-invest dyan. Kasi nga naman, walang tax. Ikaw ba naman, kahit ikaw di ba? Yung iba nga, umiiwas sa mga tax Ito, ino-operan ka na ng coins na walang tax di ba? Sa tingin nyo, malaki ba yung may epekto niyan? Sa akin, sa tingin ko, malaki. Mga idol, no? So, ayun lang yung thoughts natin dyan. At eto naman, pakinggan natin to mga idol, no? Sabi dito ni iTrust Capital CEO with Paul Baron, Ripple has sharp mind and innovative products coming. We'd love to work with them and the XRP Army is a crazy passionate. We're so back XRP, sabi. Look at the tokens right now. What's the top ones? What are people trading and holding the most, Yeah, surprisingly, there is a very strong XRP army out there, and they are fanatical okay. at XRP and the potential for XRP. We speak to Ripple often. We think they're amazing and sharp people. They have some innovative products coming down the pipeline.
We'd love to work with them at some level to allow the XRP army, these fanatics that really are excited about the potential to do more with their XRP. So Yeah. that's a big one. Etong interview na yun, mga Lodi, maraming post dun eh. Maraming, hindi ko na lang kinuha lahat eh. Pero maraming positive na sinabi dun tungkol sa XRP. Sa ano na yun, sa interview na yun. Eto mga idol, pang ilang na ba? Pangalawang linggo na. No, sa tingin ko, pangalawang linggo na. No? Sabi dito, today is Sunday, June 29, 2025. And Ripple is still lining up the Times Square with non-stop ads, mga Lodi. No? So kung papakinggan nyo, papanoorin nyo to, 2 weeks na ata, no, na yung commercial lang Ripple is nandito sa Times Square, mga Lods, no? At alam nyo naman kapag nagko-commercial dyan, mga pinopromote dyan, mga idol, no? Hindi ko nalalagyan ng sounds, ha? So ayan, no? Dito yung banda, may kita nyo dyan, no? Ripple, oh, di ba? So lupit mga idol, no? Sa tingin nyo, walang silbi ang Ripple. Eto mga Lods, punta nga ako dito. Sandali lang, ha. Balikan natin yung ating nakaraan. Sa mga nakakamiss. Ay, ito pala. Ito pala. No, ito yung ating Axie Infinity, no? So, dalawin lang natin ng konti ito, mga idol. Di nyo ba na-miss to? So, ito, sa daily bounty natin, sinong nakakaalam nito? Kasi nakalagay dito in 3 days eh. Verify ko naman. Pag bini-verify ko naman, wala naman lumaalam, i-verify ko dito. Mga Lods, sino ba yung mga malupit dito? Si Skylab. Skylab, ano ba yung ano natin dito? I-verify. O, ito $10 so USDC. Ito naman $15 ay 15 RON or 6 USDT. O USD, 16 USD. Ito 10. Kaya lang out of stock na. Ito. Ano to? Pagka ganito, ini-click ko, wala naman. Oh. Nahilito na ako dito. Hindi ko na alam yung mga gagawin dito. Mga idol. Tapos pag pumunta ka dito, syempre, ito sa Ronin Market to, Ronin Market. O yan, may kita mo yung mga nandito. Tapos, yung mga NFT na binibenta kung saan siyang games. So dito, Ragnarok. Oh, paano na yung mga ano ko dito, yung sa akin na Ragnarok? Anong Ragnarok ba to? Kasi hindi to pa yung sa akin eh. Ayun, wala pa. Meron pa ako ditong 6 Ragnarok Monster. Oh. Bakit parang iba yung drawing sa drawing dito? Iba ba to? Ragnarok. Ragnarok Landburst. Saan yung Ragnarok natin na Monster World? Wala na. So games naman. So ito yung mga games dito. Uy, ano to? Ito yung Ragnarok Landburst. Ganda ng graphics Wild Forest. So meron pa rin. So pwede mo pa rin palalaruin tong mga to. No, Fight League din. Meron pa din. Nalalaro ba itong mga to? Laruin ko kaya yung iba dito. Tsaka yung mga magaganda lang Uy, ano tong Land Odyssey na to? Malamang card game to. Kasi strategy nakalagay. Minsan pagka ganun, card eh. I-check ko nga yung mga games dito. Itong Machine Arena, nalalaro na ba to, mga idol? Tatanong, Actually, ngayon ko lang talaga to in-open. Ngayon ko nga lang to na-explore eh. Itong Ronin Market eh, mga idol eh. So kapag interesting yung mga laro dito, halimbawa itong Machine Arena ang alam ko maganda to eh. So kung eto nalalaro tas may NFT or something na pwede kang mag-earn, pwede nating i-content to. 'Di ba? Ito mukhang maganda rin tong party icons. 'Di ba? So comment nga kayo sa mga nakalaro na nito, mga idol. No, so nakita ko lang 'yan. Tapos check natin yung mga price ngayon. No, syempre dati araw-araw nating chine-check 'yan eh kung ano na ang price ng so wala na, hindi na bumaba ng $2, no? Talagang ang Axie natin hanggang $2 na lang yung pinakamababa niya, mga idol, no? Tapos ano pa? Yung ating land, check natin yung land. So ang $270 na lang, oh. Yung land, oh. Mga idol, ano to Sabana to, Sabana plat to. Pinakamababa na yan.
Sunod, hindi, filter natin. Ito tayo sa Forest. Ang Forest natin nasa $400 Arctic. Naku, mahal pa rin no? Arctic lang. O yan, Arctic. Naku, mahal pa rin. $1,000 pinakamababa. Genesis, syempre, sobrang mahal niyan. Wala pala. Mystic. Ayun, $3,000, Grabe. 2.8. Lunas Landing, pinakamahal sa lahat. Wala. Wala na. So, 4 lang talaga. Wala ng Genesis tsaka Lunas Landing. Savannah, pinakamura, 200. At sa Mystic, pinakamahal is $2,800, mga idol. No? Grabe, no? Siguro may mga kumikita pa rin dito yung sa staking. Sa staking may kumikita pa rito pero maliit na lang siguro kaya hindi pa nila binibenta, mga idol, no? Maasa pa ang lahat. Sana talaga bumalik yung sigla ng Axie. Meron silang maisip na game na makakapagpabalik sa mga tao, no? So ayan. Ayan yung update natin ngayon, mga idol, no? So overall, mga Lodi, update lang tayo sa ating kung totoo man yung pwedeng gawin ng mga to, medyo delikado yan, mga Lods. At syempre yung update natin sa XRP. So sa tingin nyo, July 3 magkakaroon kaya tayo ng paggalaw, mga idol, no? So ayun. So kita-kits tayo mamayang gabi ulit, mga Lods, ha. Mag-ano lang ako, mag-bounty magbo-bounty board lang tayo ngayon, mga idol. Tapos mamaya ulit gabi mag-news tayo. Kita-kits tayo mamaya. Maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clovis TV, subscribe to W if you want to subscribe to me. It's the link in the description. And bye. Peace.